Si Gujin Ian pwedeng makipagkwarto sa iba sa hotel. Bakit ako hindi pwede? Naisip ba niya ako habang niloloko niya ako? Hello, Xingyu Hotel, kwarto 1001. Lalakas loob ka bang pumunta? Ang bilis mong magbaba ng tawag. Hindi pa nga siya nakakapagsalita. Nababaliw na ako. Totoong nababaliw na ako. Si Pei Jiying iyon. Ang kasama sa kwarto ni Gujin Ian. Sikat sa pagiging malamig at sobrang disente. Tumakas na lang kaya ako. Ay, Nan. Uy. Gusto ko. Ano? Sabi ko, maging kabit. Binabati kita. Sandali lang. Nagsisi na ako. Hindi. Maliligo lang sana ako. Hindi ako tatakas. Hindi naman masakit. Pasensya na, nagulat kita kanina. Pero hindi ko babawiin ang sinabi ko. Nanghihinayang lang ako na hindi ko ito ginawa noon pa. Noong nasa universidad ako, dapat nakipaglaban at nakipag-agawan ako. Para maaga ka mula sa lalaking iyon. Pei Jiying, ano ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang nangyayari? Pei Jiying. Ano naman ito? Ay, soy marinated crab. Gusali 4, dormitoryo ng mga lalaki, Universidad ng Tsinghua. 10 taon na ang nakalipas. Pei Jiying. Pumunta ako para hanapin siya. Siguro nga. Wala siya rito. Hindi ko alam bago ako pumunta. Tawagan mo siya at alamin kung nasaan talaga siya. Ako na ang magdadala nito sa taas para sa iyo. Pagdating mo roon, ay message mo siya sa WeChat. Pei Jiying, kumakain ka ba ng soy marinated crab? Kumakain ka ng boyfriend mo, pero hindi nito. Hindi siya kumakain. Oo, sige, sa iyo na lahat. Iyong baon na may hugis puso na inihanda mo para sa kanya. Hindi ako karapat-dapat. Ay, kahit paano, hindi rin naman siya mahilig sa hilaw na alimango. At wala rin siya ngayon sa dormitoryo. Kapag hindi niya kinain, masasayang. Masasayang lang ito kung hindi niya kakainin. Ikaw ang magbigay sa akin. Oo. Kung sa tingin mo napipilitan ka, edi. Salamat. Dahil ibinalik ako ng langit, sa puntong ito. At pinagsisisihan niyang hindi siya nakipag-agawan noong kolehiyo. Bakit hindi na lang? Pei Jiying. Gusto mo ba ang WeChat ko? Pei Jiying, gusto mo ba talaga ang WeChat ko? Nasa kanang bulsa ko ang cellphone ko. Pwede mo bang kunin para sa akin? Ayos lang. Kung hindi ka komportable, ako muna ang magliligpit ng mga gamit. Komportable ako. Ha.
Hindi ko kayang galitin ang baliw na nakakatanda sa akin. At hindi ko rin mapalandi ang inosenteng batang mas bata sa akin. Ako na lang. Hehe. Ay, sa wakas nahawakan ko rin. Ang dulas kasi. Nakuha ko na. Sige, mauuna na ako. Ay, oo nga pala. Hindi na kailangang sabihin kay Gujin iyan ang nangyari ngayon. Sige. HMPH. Iyon. MM. Pagkatapos kong maubos ang soy marinated crab, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kahon. Sige. Magkita tayo mamaya. Hindi makakatakas ang munting tuta sa palad ng amo niya. Ha. Ay. HMPH. Ay. HMPH. HMPH. Ang unang milk tea ng Taglagas. Ilang oras siyang pumila bago niya iyon nabili. Ang nunal na ito. Gujin iyan. Sige, Gujin iyan at Chen Xiongxiong. Kung gustong-gusto ninyong umarte, sasamahan ko kayo hanggang mapagod kayo. HMPH. 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 Hey, hindi sa pinapakialaman kita. 5 gin ng soy marinated crab. Akala mo ba gawa sa bakal ang sikmura mo? Sabi na rin ng doktor, hindi mo kailangang magpaswero. Uminom ka lang ng gamot ng 2 araw at gagaling ka na. Pero ipinipilit mong manatili rito. Ay, sige na, hindi na ako magsasalita. Bibili ako ng makakain sa convenience store sa ibaba. Bantayan mo ang swero mo, ha? Salamat sa iyo ngayon. Hihihi. Umuwi ka na. Kaya ko nang mag-isa. Mananatili muna ako rito para samahan ka. Gusto ko munang mapag-isa. Nailagay ko na rito ang tubig para sa iyo. Solemn. Ay, hala. MM. Talagang pang-akit ng mga lalaki ang hairstyle na iyan. Nanyin, pasensya na. Naubusan ng baterya ang phone ko ngayon kaya namatay. Nag-alala ka siguro sa akin. Hindi maganda ang pakiramdam ni Pei Jihing. Magdamag ko siyang sinamahan sa ospital. Walang hiya. Paghihiganti ni Jiang Zai. Tingnan mo, mukhang nasa ospital nga siya. Dahil kusang loob kang nagpunta rito, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Ay, estudyante pa rin si Pei Jihing ngayon. Paano kung sobrang taas ng moralidad niya, at ayaw niyang mapag-isa kasama ang kasintahan ng kasama niya sa kwarto? MM. Hello, nandyan ka ba? Board 12, gusali 802. HMPH. Pei Jiyang, pasyente ka ngayon kaya mahina ka. Kumalma ka. MM, pumasok ka. Ay, pindutin mo ang sugat. Kung hindi, dadyugo ito. Ayos lang, ako na lang. Ay, ayos lang. 2 minuto lang naman. Madali akong magkapasa. Ayos lang ba ang 5 minuto? MM, sige, 5 minuto na lang. Ako, napapagod ako kapag nakatayo. Pwede ba akong umupo? Umupo ka. Diyan.
Paano mo nalaman na gusto ko ang mga sunflower? Sunflower. Nang dumaan ako sa tindahan ng bulaklak kanina, parang hindi bagay sa iyo ang ibang mga bulaklak. Bumili lang ako ng mga sunflower. Di ko akalaing gusto mo rin ng sunflower. Ang cute naman ng coincidence. Ang ganda ng kombinasyon. Hoy. 5 minuto. Tapos na ang 5 minuto. Ay, huwag na. Ako na. May sakit ka. Umupo ka. Anong nangyari? Masakit pa rin ang tiyan mo. Sige, kukuha ako ng maligamgam na tubig para sa'yo. Maligamgam na tubig. Ang labi mo. Anong nangyari sa labi ko? Medyo tuyo. Oo nga. Oy. Hello, Nan. Bakit di mo sinasagot ang mga mensahe ko? Galit ka ba sa akin? Kung ayaw mong samahan kita sa ospital, di uuwi na lang ako ngayon. Ay, umuulan pala sa labas. Hindi ko nakita ang WeChat. Huwag ka nang magpagod. Nan, hindi ka talaga galit. Kung ganun, bukas ng umaga, uuwi ako at ipaghahanda kita ng almusal. Huwag na. Wala tayong maagang klase bukas, kaya matulog ka na. Sige. Pupuntahan na lang kita mamaya. Bye-bye, manloloko. Tinatanggihan ko na ang lalaking 10 taon ng lihim na nagmamahal sa akin. Si Pei Jiying, para piliin ka. Nahihirapan ka pa rin ba? Bakit parang wala kang energy? Uuwi ka na ba? Tatawag ako ng sasakyan para ihatid ka. Ganon ka na ba kadesperadong paalisin ako? Siya ba ang tumawag sa'yo kanina? Bakit ang aga naman niyang tumawag? Siguradong gusto kanyang umuwi agad. Paano mo nalaman? Si Gujin iyan ang tumawag sa akin. Hindi man lang niya alam na nandito ako. Sinabi pa niya sa tawag. Napupunta siya sa ospital ngayong gabi para samahan ka. Hindi siya uuwi sa dormitoryo. Sa tingin mo ba niloloko ka niya? Sabihin mo, niloloko ka ba niya? Sinabi ba talaga niya iyan? Sasamahan kita ngayon para puntahan siya. Sandali. Nagbibiro lang ako. Mukhang matibay talaga ang relasyon nila. Akala ko pa naman, may pag-asa na ako kanina. Buhos ang ulan sa labas. Naka-orange alert. Pwede ba akong makituloy sa'yo ngayong gabi? Ano? Ay, hindi ko naman inaangkin ang kama mo sa ospital. Napansin ko lang na may extra bed para sa bantay. Umuulan ngayong gabi. Hindi madaling makasakay. Patuloyin mo na ako ngayong gabi, ha? Sige. Magpahinga ka muna rito. Kukuha ako ng bagong kumot para sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi talaga kailangan. Aba. Sanhi ng sakit. Nagkaroon ng acute gastroenteritis dahil sa sobrang pagkain at pag-inom. Mga gamot na nireseta, glucose, gamot sa tiyan, at pantunaw. Aba. Para lang makita ko ng taong ito. Ang dami niyang kinain na. Soy marinated crab kaya siya isinugod sa ospital. Lumabas na pareho silang kusang kumagit sa pain. HMPH. Kung ganoon, hindi ko na siya ilalantad. Bakit ang tagal mong pumunta? Baka nahimatay ka na. Ikaw. Magkakampong ba tayo? Ay, hindi. Bumili ako sa convenience store sa ibaba ng ilang bagay para sa iyo. Hindi ba sobra naman ito?
Dahil sa akin, naipit ka rito. Kaya dapat naman kitang bilhan ng ilang bagay. Huwag kang makonsensya. Bakit ang tagal mong mamili? 1,700. Grabe, mamahaling silk blanket. 1,499. Paano kung pagkagising ko, bumalik na naman ako roon? Bumalik sa banyong iyon, at pagbukas ng pinto, hahalikan ako ng maalab ni Peijing. Kung totoong bumalik ako roon, hindi na ako magtatanong ng kahit ano. Tapusin muna natin ang lahat ng dapat gawin bago mag-usap. Wang wang wang. Patago pa talaga akong hinahamon at nagyayabang sa harap ko. Nangaliwa na nga, ang yabang pa rin. Sige, ilabas mo ang lahat ng banat mo. Kaya kong seluhin lahat. Natutulog ka na ba? Talaga bang tulog ka na? Maaari akong sumunod sa likod mo. Tulad ng aninong humahabol sa liwanag habang nangangarap, may mga pag-ibig na parang papalubog na sikat ng araw. Habang hawak mo, unti-unti mo ring nawawala. Gusto kita. Umamin na siya. Sa ganitong pagkakataon. Kung hindi ka nakatulog, may mga salitang hindi ko kailanman magawang sabihin. Ni hindi man lang kita matingnan. Dahil baka mabuko ako. Kaso gising na gising ako ngayon. At rinig na rinig ko ang lahat. Ang nararamdaman ko para sa iyo, ay hindi matatalo ng nararamdaman niya, kung ako ang tatanungin. Lagi kitang poprotektahan. At hindi kita basta-basta bibitawan. Umiiyak siya. Umiiyak ang malamig at aloof na si Peijing. Minsan naiisip ko, kung ikaw iyon, kahit gawin mo pa akong kabit, pumapayag pa rin ako. Ha? Sa wakas, sinabi mo rin, kung gagawin mo akong kabit, baka tuluyan lang akong mahumaling, at ma-enjoy ko pa. Nan. Paano niya nalaman ang palayaw ko? Nan, bakit ang kinis ng buhok mo ngayon? Ang lambot. Kinis ba? Lambot ba? Buhok ba talaga ito? Pasensya na, kagabi natakot lang akong ginawin ka, kaya ako. Hindi iyan ang punto. May itatanong ako sa iyo, sino si Nan? Nan, Mukha ba akong uto-uto? Ano? Ay. Alaga kong pusa ito, Nan ang pangalan niya. Bakit Nan ang ipinangalan mo sa kanya? Kasi sa bahay namin, dati, ang mga alaga namin, ay pinapangalanan ayon sa pagkakasunod-sunod. Silangan, Timog, Kanluran, Hilaga. May pagong ang tatay ko na pinakamatagal mabuhay. At ang pangalan niya ay Dongdong. May loro rin siyang Shishi ang pangalan. Kaya nang dumating sa kanya, Nan na. Nakakatawa naman. Kung ganoon ang susunod na pagkakasunod-sunod, hindi ba dapat Beibei ang pangalan niya? Pasensya na. Sobra talaga akong nagsisisi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Bawiin mo na lang sa paglibre sa akin ng ilang kain. Ituring mo na lang nakabayaran para sa munting pasang ito. Sige, kahit ano ang gusto mong kainin. Imperial na alimango mula sa Australia. Kahit ano ay pwede. Kahit ilang beses pa. Basta huwag lang pagkain ng pusa. Ayos na.
Parang mas gusto ko na siya kaysa kahapon. Tara na. Inubos niya ang lakas ko buong gabi. Pwede ka nang lumabas ng ospital. Tara. Ay, putik. Pare hey, anong ginagawa mo? Nagulat mo ako. Pare hey, saan ka nagpunta kaninang umaga? Wala si Gujin Ian sa dorm kagabi. Putik, pare hey, anong ginagawa mo? Anong ito? Ano pa ba ito? Strawberry na kolorete. Kagabi, ako at ang girlfriend ko, magkasama kami, gets mo, Ang coincidence naman. Kagabi, ako rin ay kasama, ang girlfriend mo. Ay, Kuya Pei, hindi sa pinapakialaman kita, pero, mag-girlfriend ka na rin kaya. Ban Junjun, huwag mo na akong tawaging Xiaoluo. Luo-luo na lang ang itawag mo sa akin. Siguradong nagloko siya. Napakabuti ni Nanyin sa kanya. At buong puso siyang minahal. Tapos pagtataksilan pa niya. Ngayon, may pagkakataon ako. May sapat akong dahilan para agawin siya. Oy, tingnan mo ang kamera. Ang bango. Maganda ba, Maganda ba? Ha ha ha. Nanyin, ano ba ang suot mo? Ikaw, hindi ba mabait na babae ka? Hindi ko kailanman sinabi na mabait na babae ako. Hindi ba ikaw ang naglagay sa akin ng label na iyan? Anong label ang sinasabi mo? Nanyin, ang sama ng pananalita mo. Nagtatampo ka na ba? Hindi ba palagi mong sinasabi na, huwag na kitang patulan? Ay. Nanyin, nakita mo ba akong binilhan ng bag ng boyfriend ko? Naiinggit ka ba? Uy, Xiao Xiao, pigilan mo na siya. Xiang, tama na. Ano ba ang sinabi ko? Nanyin, binilhan siya ng boyfriend niya ng bag na iyon. Magkano nga ulit iyon? Ano naman ang 800 yuan? Wala lang. Sabi nga nila, kung nasaan ang pera, naroon ang pag-ibig. Binilhan ako nito ng boyfriend ko. 3,500 naman ito. HMPH, ang lalaking ayaw gumastos para sa iyo. Siguradong sa iba niya ibubuhos ang pera niya. Hindi rin pala kagaling si Gujin Ian. Kailangan mo pa siyang turuan ng maayos. Oo, ipinadala ko ang sinabi mo kanina, kay Gujin Ian. Ha? May diferensya ka ba? Bakit mo yun ipinadala sa kanya? Dahil napakabuti naman ng boyfriend mo. Ipinadala ko ang sinabi mo kay Gujin Ian para matuto rin siya. May problema ba? Sira ulo. Hindi rin pala kagaling si Gujin Ian. Kailangan ding turuan ng maayos ang mga babae. Pagtuturuan ko rin si Gujin Ian. May problema ba? Silip nga. Ay. Kuya Fei, narinig mo rin iyon. Nagtatampo sa akin si Nanyin. Kailangan ko siyang bilhan ng mas mamahaling bag para bumawi. Yung 100,000 ba? O yung 200,000? PFFT. Kuya Hey, tigilan mo nga ang biro. Sobra naman ang mahal niyan. Bibili na lang ako ng halos ganoon. Magkano ba ang ibig mong sabihin sa halos ganoon? Mga 4,000 yuan, siguro. Hihingi na lang ako ng dagdag kay mama. Hihingi ka ng pera sa nanay mo.
Hindi ba magmumukhang mababaw at mahilig sa luho ang babae? Ito. Kung lalaki ka talaga, huwag kang hihingi ng pera sa nanay mo. Umabot na sa 4,000 yuan. 4,000 yuan, Kuya Pei, ano ito? Pahiram lang, walang interes. Ay, salamat, Daddy. Ikaw na ang magiging tatay ko mula ngayon. Lumayas ka. Sige na, Daddy. Bye-bye. Sino ba ang gustong maging tatay mo? Aagawin ko ang girlfriend mo. Hello, tita. Ay, himala at tumawag ka. Ano ang naisip mo at tinawagan mo ako? Pwede mo ba akong tulungang bumili ng bag? Bibili ng bag? Sige lang. Ipapabili mo ba o ipapagawa ng custom? Gusto ko ng medyo simple at hindi kapansin-pansin. Huwag masyadong mahal. Pero huwag din namang sobrang mura, anak. Karaniwan, hindi ka nagsasalita ng lampas 3 pangungusap. Bakit ang dami mong sinabi tungkol sa bag? May iba ka pa bang kahilingan? Bag pambabae. Namulaklak ang puno ng bakal. Tinulungan ako ng kaklase ko. Gusto ko siyang bigyan ng regalo bilang ganti. Talaga ba? Hindi ako naniniwala. Regalo bilang ganti, tapos bag ang ibibigay. At iyong simple pero mamahaling modelo pa. Akala mo ba 3 taong gulang lang si tita? Ay, tita, huwag mo na akong tuksuhin. Tulungan mo na ako kahit minsan. Nagmamadali talaga ako. Sige na, dahil unang beses mong may hinihingi. Ako na ang bahala sa bag na iyan. Salamat, tita. Ipapadala ko na sa iyo ang pangalan at address. Sino ang nagpadala nito sa akin? Wala man lang pangalan. Oy! Nanyin! Ano ba ito? Wow! Hanyi! Sino ang nagpadala ng paketeng iyan sa iyo? Boyfriend mo ba? Baka siya ang nagbigay niyan. Wow! Bilisan mo, pakita mo sa akin ang bag na iyan. Wow! Kahit hindi halatang anong brand ito, tingnan mo ang materyales, ang balat at mga metal na pyesa. Halatang mahalaga ito. Oo nga. Sa panahon ngayon, peke ang kalidad ng mga mumurahing brand. Mga baguhan lang na tulad ninyo ang maloloko niyan. Shen Xiang, wala namang ginawa si Nanyin sa iyo ngayon. Bakit mo siya kinukutsa? Bag na bigay ng boyfriend niya. Ha? Shu Xiao. Nagsabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman kita tinutukoy. Bakit ka nagmamadaling magalit? Nan, binilhan ako ni Gujin iyan ng bag. Binilhan ko naman siya ng isang pares ng sapatos. Ano naman ang binili mo para sa boyfriend mo? Binilhan ko siya ng. Sinamahan ko siyang matulog. Tapos binibilhan niya ako ng mga gamit. Karapatan naman niyang gawin iyon. Shen Xiang, pakinggan mo ang sinasabi mo. Sinamahan mo siyang matulog. Tapos binilhan ka niya ng bag. Palitan ng katawan ang tawag dyan. Ha. May sakit ka ba? Ha? Bakit mo ako pinadalhan ng bag na ito? Wow, maliit na regalo lang ang bag na ito. Salamat sa soy marinated crab na binigay mo sa akin. At sa pagpunta mo sa ospital kagabi para dalawin ako. Kailangan mo pa ba akong pasalamatan? Noong huli kang kumain ng soy marinated crab, muntik ka ng ma-hospital. Bayaran ko na lang ang bag. Hindi pwede. Gawa ito ng tiyahin ko. Halos wala itong gastos. Kapag ibinalik mo ito, mapapahiya ako. Pei Jiying, salamat. Gustong-gusto ko ang bag. Mabuti kung nagustuhan mo. Nang utang ba sa iyo si Gujin iyan? Sinabi ba niya sa iyo? Pababayaran ko sa kanya ang utang niya sa iyo. Huwag ka nang basta-basta magpautang sa kanya. At kapag nagyayaya kang kumain, huwag mong sagutin ang lahat. Ikaw ang nauubusan ng pera. Sige, susundin ko. Pinapakialaman niya ako. Ang cute naman.
Hello. Mahal. Huwag ka nang magalit, mahal. Ikaw ang nagsabing gusto mong makilala ang mga magulang ko. Nasabi ko na nga, kung gusto mo ng bag, asawa ka muna. Sinabi ko nang ayaw ko ng bag. Saan mo kinuha ang perang pambili ng bag? Kung hiniram mo lang iyan, o hiningi mo sa tiyahin mo, ibalik mo agad. Nako, mahal, ano ba ang nangyari sa iyo? Nasaan ka ngayon? Hahanapin kita at ililibre kita sa hapunan. Okay, huwag na, may ginagawa ako. Kung ganoon, bukas na lang. Gujin Ian, hindi ako galit. Huwag ka nang makulit sa akin. Ibababa ko na. Ay nako. Ay nako naman. Bakit ka bumalik? Hindi na kailangan. Hala, hindi maganda yan. Ayaw niyang sumama. Ayaw rin niyang lumabas kahit yayain mong kumain. Ay, Kuya Faye, ano na ang gagawin ko? Napakabuting babae niya. Baka mahirapan siyang manganak. Hindi ako pwedeng sumuko. Pupunta ako ngayon sa ibaba ng dorm at maghihintay doon. Magmamakaawa ako hanggang mapatawad niya ako. Kapag ginawa mo yan, mas lalo lang siyang magagalit. Ganito na lang. Ako na ang taya. Ililibre ko kayong lahat ng pagkain. Sabihan mo ang girlfriend mo na yayain siya. Isama ninyo ang buong dorm. Sabihin mong ipagtatambal si Wang Chao kay Xu Xiaoxiao. Gawin mo yan. Siguradong papayag siya, di ba? Ay, kuya, ang bait mo talaga. Ako na ang magbabayad mamaya. Universe, salamat. Lumapit sa akin si Gujin Ian para humingi ng tulong. Paulit-ulit siyang nagmakaawa sa akin. Sana raw ay tulungan ko siyang mag-organisa ng lakad. Tinulungan mo siya. Sabi niya, kapag hindi ko siya tinulungan, wala na siyang magagawa kundi pumunta sa ibaba ng dorm at maghintay sa iyo. Baka ikaw naman ang kulitin niya. Puno ng tao ang ibaba ng dorm noon. Mapapahiya ka, kaya wala ka nang magagawa, kundi pagbigyan siya. Hoy! Bakit mo naman siya pinagbigyan? Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Basta huwag mo siyang pansinin. Ako ba ang nakapagpasama ng loob mo? Hindi. Hindi naman kita sinisisi. Ang ibig ko lang sabihin, pakiramdam ko, hindi mo kailangang gawin iyon. Ayos lang. Mabuti at hindi ka galit. Hindi ako galit. Galit ako kay Gujin Ian. Kung ganoon, isama mo ang mga kasama mo sa kwarto. Masarap ang pagkaing dagat sa lugar na iyon. At masarap din ang maanghang nilang ginisa. Oo nga pala, masarap din ang Napoleon cake nila. Pwede kang pumunta at tumikim. Pei Jiying, hindi ba ikaw ang manlilibre sa hapunang ito? Tungkol sa amin ni Gujin Ian, bakit ikaw pa ang magbabayad? Iniisip ko lang na. Kapag nakakain ka ng masarap, gaganda ng kaunti ang mood mo. Ikaw talaga. Kung ganoon, bukas ng gabi. Pupunta ka ba? Oo. Mabuti naman. Nanyin. Gusto lang kitang makita. Sige. May salo-salo bukas ng gabi. Sabi ni Gujin Ian, sama-sama raw tayong pumunta. Sabi nila, napakahirap daw magpareserba sa restaurant na iyon. Mga miyembro lang ang karaniwang nakakapasok. Talaga ba? Ang saya naman. Kailangan kong magpaganda ng husto. Sasama rin ako. Sasama rin ako. Nakikinabang lang ako sa swerte ni Nanyin. Kung ganoon, hindi na ako sasama. Ay, Xiang. Huwag mong sabihin hanggang ngayon ay, iniisip mo pa rin ang nangyari kahapon. Huwag mo nang dibdibin iyon. Magkakamag-anak sa dorm ang lahat. Hindi maganda kung may mawawala sa atin. Kumusta naman daw ang restaurant na iyon? Napakaganda raw ng lugar. Bagay na bagay dito ang magpa-picture at mag-check-in. Oo nga, Xiang. May narinig ako. Yung nasa listahan ng mga sikat na lugar. Maraming artista at influencer ang pumupunta rito. Pumunta ka rin. Ang ganda ng lugar na ito. At nandito rin si Pei Jiying. Nanyin. Sige, pupunta na rin ako. Pasensya na sa naging attitude ko kahapon. Ayos lang. Magkakasama naman tayong magkaka-roommate.
Nanyin, pwede ka bang bumaba sandali? Hihintayin kita sa ibaba ng dorm ninyo. Pasensya na at pinaghintay kita. Ayos lang. Ang bilis mong dumating. Bakit mo ako pinapunta sa ganitong oras? May kailangan ka ba? Para sa iyo ito. Napoleon cake. Ayokong malungkot ka ngayong gabi. Nan. Pumunta ka lang ba para ibigay ito sa akin? Nakaabala ba ako? Hindi ka nakaabala. Medyo nagulat lang ako. Dati, hindi man lang ako pinaghahandaan ni Gujin Ian ng ganitong mga sorpresa. Pei Jiying, paano mo nalaman na gusto ko ang Napoleon cake? Salamat. Mabuti kung nagustuhan mo. Tikman mo na. Malayo pa ang curfew. Dahil may dala kang ganitong masarap na Napoleon cake, okay lang bang sabayan kitang maghanap ng mauupuan? Ayos lang. Kung ganoon, tara na. Pei Jiying, mamumukadkad din ng pag-ibig mong lihim. Buong puso mo siyang minamahal. Wow! Nanyin, ang ganda-ganda mo. Iba ang suot mo ngayon. Kumpara sa dati mong style. Siguradong mapapalingon ang lahat sa iyo ngayon. Baka pati si Gujin Ian mabaliw sa iyo. Nako, panay ang chat sa akin ni Gujin Ian. Nakikiusap na makipagbalikan. Nakakainis na. Takot na takot sigurong ayaw ko na sa kanya. Uy, Nanyin. Matagal ko nang gustong itanong. Hindi ka ba talaga natatakot? Ano naman ang dapat kong ikatakot? Sabi nga nila, walang laban ang childhood sweetheart sa biglang dumating. Paano kung isang araw may dumating na, biglang umagaw kay Gujin Ian sa iyo? Siyang, tapos ka na ba? Hindi ako natatakot. Kung kaya kang maaga, may halaga ba talaga siya? Hindi ako takot. Kung may isang taong alam nang may girlfriend si Gujin Ian, pero pilit pa rin siyang inaagaw, mababa rin ang pagkatao niya, ano? Ang masasabi ko lang, walang hiya rin si Gujin Ian. Ate, ibigay mo na lang siya sa kanya. Ikaw, nagkagustuhan kayong dalawang walang hiya. Bagay na bagay kayong mga bulok na isda. Magbubukas na lang ako ng champagne para magdiwang. Oy, tingnan ninyo. Sino yung babaeng iyon? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Sayang, hindi nakuha ang mukha niya. Baka stalker na pumapatay mula sa likuran. Imposible naman. Tingnan mo ang bewang at mga binti niya. Ang ganda ng katawan niya. Siguradong pang Diyosa ang level niya. Parang pamilyar siya. Ay. Pare hey. Maganda ang panlasa mo. Tingnan mo nga para sa amin. Hindi ko alam kung interesado siya. Ha. Ay, ito ang sinasabi ko. Pare Pei, si Liu Xiangwei iyon. Kahit ang diwata mismo, hindi niya mapapaibig. HMP. Ruan Nanyin. Pasensya na at pinaghintay namin kayo. Ayos lang, kara-rating lang din namin. Puti na naman ang suot niya. Ang boring naman ni Nanyin. Mas astig pa rin si Xiang namin. Ay, mga pare, bakit nakatulala ka pa? Hindi mo na nga kilala ang sarili mong nobya. Ha, mahal.
Mahal, ako na ang magdadala ng bag mo. Huwag na, umayos ka nga. Tigilan mo ang pagtawag sa akin na mahal. Ay, hindi naman tayo estranghero. Sige, Tara na. Pei Jiying. Pumasok na tayo. Apat na panauhing pandangal sa loob. Hindi madaling suyuin ang nobya mo, parego. Hihihi. Jin Ian, mag-ingat ka naman. Tingnan mong mabuti ang larawang ito. Hindi ba nobya mo ito? Grabe ang katawan niya. Bahala ka na. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong huwag kang pumunta? Pinilit akong pumunta ng nobya mo. Ano bang kinatatakutan mo? Natatakot kang malaman niya ang relasyon natin. Baliw na babaeng ito. Ay, ang bongga naman ng handaan. Hey, ang bango. Ay, sandali. Alis, alis, alis. Nanyin, dito ka umupo. Wang Chao, Shu Xiao Xiao. Doon na kayo umupo. Pare Pei, dito ka sa tabi ko. Sakto, umupo ka sa tabi ko. Jin Ian, dito ka na umupo. Ay nako. Takot sa ingay si Pei Jiying kapag may salo-salo. Sinasadya niyang itabi si Nanyin sa kanya. Ginagawa rin niya iyon para pagbigyan ako. Ayos talaga ang pare na ito. Ikaw ang magtanong. Xiang, ano ang gusto mong kainin? Ano ang gusto mong kainin? Pei Jiying, Nanyin, bihira tayong makalabas ng ganito. Uminom tayo ng kaunti. Ay, hindi pwede. Hindi kailanman umiinom si Nanyin. Wala akong tutol. Ay, mahal. Huwag ka nang magalit, pwede ba? Patawarin mo na ako. Kailangan mong humingi ng tawad. Kung ganoon, uminom ka. Uminom ka hanggang masiyahan ako. Sige, basta hindi ka na magagalit, iinom ako. Medyo matamis. Ako, at ako. Grabe, Jin Ian, ang lakas mong uminom. Huwag kang mag-inom mag-isa. Sasamahan kita, pare. Ikaw na lang, huwag lahat. Nasaan ang hipag? Iinom naman tayong lahat. Nag-aya na si Wang Chao. Tara, tagay tayong lahat. Sige. Tagay, ha? Nanyin, tingnan mo, ang dami ko nang nainom. Huwag ka nang magalit, please. Huwag mo lang akong pagsilbihan ng tagay. Hindi ba dapat tagayan mo rin si Xiang? Nanyin, ano bang ibig mong sabihin? Tungkol sa nangyari sa atin noon, nadamay siya roon, sa dormitoryo. Medyo naging alanganin ang sitwasyon. Hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa kanya? Xiang, isang tagay para sa iyo mula kay Jin Ian. Tungkol sa voice message noong nakaraan. Ituring na lang nating hindi pagkakaunawaan. Huwag mo nang dibdibin. Ha, magkakaklase naman tayong lahat. Hindi ako yung tipo ng taong nagtatanim ng sama ng loob. Naubos ko na ito, kaya tapos na ang usapan. Sige. Ganyan talaga si Xiang, sobrang bukas palad. Kaya pala gustong-gusto siya ng mga tao. Isang tagay rin para humingi ng tawad sa iyo si Jin Ian. Kung ganoon, makikitagay rin ako bilang paghingi ng tawad. Bagay na bagay kayong dalawang manloloko at malandi. Sana hanggang dulo na kayo. Kumain ka na. Mahal, hipag. Gusto ko rin ng hipon.
Balatan mo ang hipon para sa akin. Gusto kong ikaw ang magpakain sa akin. Hipag, ang ganda mo ngayon. Walang makapapantay sa iyo. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Hahaha. Ah. Hehe, mag-CR lang ako. Kaklaseng pay. Itatagay kita. Hindi pwede. Pagbigyan mo naman ako. Nanyin, bakit ka tumatawa? Hindi ko maporma si Pei Jiying. Pero napaibig mo naman ang boyfriend mo. Gujin iyan. Ano bang pinagmamalaki mo? Noong natulog ka sa akin. Hindi ka ba sabik na sabik? Bakit? Ngayon, magpapakabait ka na para sa misis mo. Sinabi ko na sa iyo, maniwala ka sa akin. Isang beses lang naman iyon sa atin. Hindi na ako muling magtataksil kay Nanyin. Talaga. Kasalanan mo rin kasi, ang sexy ng suot mo. Sinadya mo akong akitin. Ano? Sino ang umaakit sa iyo? Si Pei Jiying ang inaakit ko. Ha? Tingnan mo, pinapansin ka ba niya? Hindi niya ako pinapansin. Hindi ba sapat ng pinapansin mo ako? HMPH, malandi. Huwag kang tumingin. Nan. Ayos ka lang ba? Pei Jiying, kakakita ko lang sa kanila na naghahalikan. Niloloko ka niya. Makipag-break ka na sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Pei Jiying. Nakahalik ka na ba? Tingnan mo naman ang tanong ko. Ang tanga. Mas sikat ka kaysa kay Gujin iyan. Siguradong marami ka nang naging girlfriend. Para sa iyo, pangkaraniwan na lang ang paghalik. Wala pa. Talaga. Talaga. Wala pa talaga akong naging girlfriend. Ni minsan, hindi pa ako nakakahalik. Hindi ako magsisinungaling sa iyo. Pei Jiying, gusto mo bang malaman kung ano ang pakiramdam ng paghalik? 7. Dahil sinabi mong handa kang maging kabit, ayos lang sigurong halikan kita. Tinanggihan mo ako, sobra yata ang kumpiyansa mo. Baiyu, alam kong ginagawa mo ito, para makaganti sa kanya. Natatakot akong pagsisihan mo bukas. Ang ginawa mo ngayong gabi. Kung kulang, edi kulang. Mawawala na ang pagpipigil ko. Pasensya na at nadamay pa kita. Aalis na ako ngayon. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Hahanap ako ng ibang hahalikan. Anye. Bakit? Pwede naman ako, pwede ako. Hindi pwede. Kung ganoon, hahanap na lang ako ng iba. Hindi kita papayagang maghanap ng iba. Pero, ayaw mo naman. Pei Jiying, bakit ka patuloy na nag-aatubili? Nasa harap mo na siya. Gusto niyang halikan mo siya. Aminin mo na, luwag ka lang talaga. Ah. Isa pa, pwede ba? Sige. Kahit ano, sige. Bakit ang lambot nito? Parang masasaktan siya kapag nadagdagan ko pa ang diin. Napakadalisay ng halik na ito. Ito ang unang halik ni Pei Jiying. Pei Jiying. Isang halik mo lang, nanghihina na ang mga binti ko. Ah. Yakapin mo ako. At hindi na manghihina ang mga binti ko. Hey. Wala namang tao. Baka isang empleyado. Baka may nahulog na pamunas o kung ano.
Sabi ko na nga ba, praning ka lang. Tara na. Bilisan mo, alis na tayo. Ang tagal na nating wala. Mapapansin nila kapag nakita nila tayo. Kailangan nating bumalik agad. Bawal tumingin. Sino ba ang tumitingin? Uy, nahihiya ka pala. Ano ba ang hindi ko pa nakikita? Pero iba talaga ang dating ng isang dalisay na tuta sa pag-ibig. Hindi naman masama ang pakiramdam. Halata namang gusto mo, matigas lang ang ulo mo. Hindi ka ba hahalik? Bakit ka tumatawa? Mas matagal ang amin. Mas malupit pa. Sige na. Pagdating sa lihim na pag-iibigan, panalo kami ni Pei Jiying. Umupo ka. Isa na akong taong kailangang magtago sa dilim. Kahit ilang beses pa akong pahirapan ni Chen Xiongxiong. Naiinggit din ako kay Gu Jin-ian. Ako at ikaw, ano ang pinagkaiba natin sa mga babae, ha? Pare, lalaki siya. Pare, bakit kasama mo si Nanyin? Oh, ang tagal mong nawala. Nag-aalala sa iyo si Nanyin, kaya lumabas ako para tingnan ka. Ganoon ba? Medyo nalito ako sa nainom ko kanina. Nakatulog ako sa banyo. Lasing pa ba siya? Baka mabuko niya si Gu Jin-ian. Gu Jin-ian, tumahimik ka. Nahihilo ako ngayon. Gusto ko nang umuwi at magpahangin. Sige, Pei. Samahan mo si Nanyin pababa. Hindi na ako tatawag ng sasakyan. Ihahatid ko na siya. Sige, tatawagin ko ang mga pare natin. Ay naku. Sumakay na lang siya sa sasakyan ng mga babae mamaya. Ayos ba? Ikaw ang masusunod. Ako ang masusunod. Makikipaghiwalay ka ba sa walang kwentang lalaking iyon? At makikipagrelasyon sa akin? Pagkatapos mong mahimasmasan, makakalimutan mo rin ang lahat, di ba? Mas mabuti na rin iyon. Kahit may nangyari ngayong gabi, pag nahimasmasan ka, wala ka ring maaalala. Pero ang pagtataksil ni Gu Jin-ian, hindi ko na palalampasin sa pagkakataong ito. Jin-ian, magsabi ka ng totoo. Iyong Chen Xiongxiong, may gusto ba siya sa iyo? Lumayo ka nga. May girlfriend ako. Hindi magandang pakinggan ang sinabi mo. Kampi ako kay Wang Chao sa laban na ito. Kahapon, ilang sandali pa lang mula nang umalis ka. Sumunod na agad si Chen Xiongxiong. Sabihin mo ang totoo. Hindi ba umalis siya para magtapat sa iyo? Huwag kayong kung ano-ano ang sinasabi. Paano naman si Chen Xiongxiong? Baka may gusto rin siya sa akin. Nakatulog ako sa banyo. Hindi ko talaga siya nakita. At saka, halatang may gusto si Chen Xiongxiong kay Pei. Noong kumakain tayo, kausap niya ng kausap si Pei. At paulit-ulit pa siyang nag-alok ng tagay kay Pei. Pei, napansin mo rin naman, di ba? Wala akong napansin. Ayan, sabi ko na nga ba, gaya ng dati, walang interes si Pei sa mga babae. Para siyang kahoy. Nagkukunwari ka pa. Pare-pareho lang tayong lalaki. Hindi ako naniniwalang wala talaga siyang nararamdaman. Pare, maganda rin naman si Chen Xiongxiong. At ang sexy pa ng suot niya. Wala namang ibang tao rito. Maging tapat ka sa mga pare mo. Wala ka ba talagang nararamdaman? Kaya,
Handa ka bang makipaghiwalay kay Ruan Nanyin? At makipagrelasyon kay Chen Xiangxiang? Imposible. Imposible. Si Nanyin ang pinakamabuti sa buong mundo. Kahit kailan, hindi ko siya makikipaghiwalay. Kung ganoon, bakit mo? Bakit mo nasabing maganda si Chen Xiangxiang? Bakit mo nasabing sexy ang suot niya? Bakit mo inisip na magkakagusto ako sa kanya? TSK. Ito. Pare Pei, bakit bigla kang seryoso? Hindi ba normal lang iyon? Halimbawa, may mga girlfriend kami. Pinag-uusapan pa rin namin kung sinong artista ang maganda, o kung sino ang sexy. Di ba, mga pare? Oo, ganoon din ang mga babae. Kahit may boyfriend na, humahabol pa rin sa mga lalaking artista. Tinatawag pang ang asawa. Wala namang masama roon. Ah, ganoon ba? Siguro kakaiba lang talaga ako. Kapag nasa harap ko ang taong gusto ko lang siyang titigan habang buhay. Wala na akong oras para silipin pa ang iba. Tungkol naman sa ibang tao, kung ano ang itsura nila, o kung ano ang suot nila, wala akong pakialam. Pare Pei, hindi pala malamig ang dugo mo. Isa kang eksperto sa pag-ibig. Ay, hehe, tingnan mo, hindi ba biglang sumigla ang atmosphere? Pare Pei, tahimik pero malalim pala. Tunay na mabuting lalaki. Pare Pei, may gusto ka na bang iba? Imposible. Pare Pei, paano naman mangyayari iyon? Oo. Matagal na. Talaga. Pare Pei, bakit hindi mo man lang sinabi? Hindi ba may girlfriend ka? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi siya girlfriend. Lihim na pag-ibig. Diyos ko, anong level ng Diyosa? Ang nagawang mahulog sa lihim na pag-ibig ang Pare Pei natin. At isa pa, Pare Pei, makukuha mo ang kahit anong gusto mo. Nagpapakatorpe ka pa rin. Siya ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Grabe, sobrang taas naman ng rating na iyan, boss. HMPH, bakit parang pamilyar ang mga salitang iyan? Ay, hindi ba iyan ang sinabi ko kanina tungkol kay Nanan? Sige na, matulog na tayo. Siguro nagkataon lang. Ganyan namang paglalarawan, kahit saan maririnig. Nako. Napakaganda ni Nanyin. Bakit hindi ko iyon napansin noon? Ngayong pag-iisipan ko, walang binatbat si Chen Xiangxiang kay Nanyin. Si Nanyin, nakakabilib ipakita sa iba. Siya ang manugang na pinili ng mga magulang ko. Gusto akong iuwi ni Chen Xiangxiang. Siguradong bagbog ang aabutin ko. Ay, hindi. Isinakripisyo ko ang pagiging number 1 para kay Chen Xiangxiang. Luging-lugi ako. Kung magpapatuloy ito, mahuhuli rin ako sa kalokohan ko. Kailangan ko nang bumalik sa tamang landas. Burahin na natin ang kontak ng isa't isa. Simula ngayon, roommate ka na lang ng girlfriend ko. Ano ba ang trip na ito? Akala mo naman interesado ako. Sige, isumbong mo. Sino ba ang natatakot? Ang tanga talaga. Ano ba naman iyon? Talagang nilapastangan niya siya. Isang halik lang. Kaya nagawa ko ang ganitong bagay. Pei Jiao. Hindi ka talaga marunong magtimpi. Ha? Nanyin. Anong ginagawa mo rito?
Pumunta ako para tingnan kung gumaling ka na. Hindi ba sinabi mong masama ang pakiramdam mo kahapon? Magdamag akong nag-alala. Ayos lang ako. Mas mabuti na. Oh. Nga pala, tungkol sa hapunan noong nakaraan. Parang may kailangang bayaran si Pei Jiying. 3,000 lahat. Ipinadala ko na sa iyo ang 1,500. Iyong natitirang 1,500, ikaw na ang magbayad ng pagkain. Huwag na. Hindi na kailangang sabihin ni Kuya Pei. Magkakapatid naman tayo. Hindi na kailangang mag-abot ng pera. Siya na ang nag-ipon para sa iyo, pati para sa iyo. At sa date mo kasama ang girlfriend mo. Pinagbabayad mo pa siya ng bill. Ginagawa mo siyang utu-utong taga-abono. Niloloko lang kita. Mula nang malaman kong ilang beses na siyang nagyaya ng libre para sa akin. Ayaw ko siyang gawing kawawa at taga-abono. Dahil tao siya ng ate mo. Ako na mismo ang dapat magpalibre sa kanya. Nanyin, girlfriend kita. Bakit kinakampihan mo pa si Pei Jiying? Nako. Ang sweet naman ninyo. Umagang-umaga, lambingan agad. Siyempre, habang buhay kaming magiging sweet. Kung ganoon, ituloy ninyo lang ang pagiging sweet. Nanyin, itong si Chen Xiangxiang kasi, hindi matanggap na maayos tayong dalawa. Nanyin, lumayo ka sa kanya simula ngayon. Baka suran niya ang relasyon natin. Ang relasyon nating dalawa. Oh. Talaga ba? Huwag na huwag kang maniniwala. Sa kahit anong sabihin niya, hindi niya kayang makitang masaya ang iba. Gujin Ian, hindi ba tayo aalis para mamasyal sa National Day holiday? Ha? Bakit? Gusto kong umuwi agad. At kumain kasama ang mga magulang ko. Hindi ba dapat ayusin na natin ang relasyon natin? Panahon na para maghiwalay tayo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba dapat ay sabay tayong lumipat at manirahan sa labas? Kailangan ko munang makipag-usap tungkol dito sa mga magulang ko. Kaya sa National Day, uuwi tayo. Uuwi tayo sa bahay. Pero, Nanyin, hindi ba napag-usapan nating pupunta tayo? Bakit ayaw mo nang magdesisyon? Napakalikot ni Gujin Ian. Kailangan lang siyang maibalik sa bahay. Sa harap ng mga magulang ng magkabilang panig. Para malinaw na ang lahat ng dapat ayusin. Oo naman, mahal. Gusto ko ring maging asawa mo. Hihihi. Mahal. Mahal na mahal kita. Napakalaking sorpresa mo talaga. Ha? Bakit ang dami ng tao rito? Pwede bang tumigil ka muna? Huwag mo muna akong abalahin sa mga susunod na araw. Magpakabait ka muna at manatili sa sarili mong mundo ng ilang araw. Hindi ba dahil masyado lang akong masaya? Ha? Bakit? May tinanggap akong sideline sa pagguhit. Gusto kong kumita pa ng kaunti. Hindi ba dapat ay sabay tayong lumipat at manirahan sa labas? Para kahit papaano ay mabawasan ang pressure sa iyo. Napakabuti mo talaga, Nanyin. Ang dali talagang lokohin ng mga lalaki. Oy, Kuya Pei, naipadala ko na sa iyo ang pera. Itago mo na lang iyan. Hindi rin naman maganda kung lagi kaming gumagastos ng pera mo. May nangyari ba? Mukhang masaya ka. Oo naman, masayang masaya ako, Kuya Pei. Lilipat na ako sa dorm sa lalong madaling panahon. Magsasama kami ni Nanyin. Babalik ako sa Woking para sabihin ito sa mga magulang ko. Pagdating ng araw, sa bahay na lang tayo magdaos ng handaan para sa engagement natin. Ayokong mapasubo si Nanyin. Sumusunod sa akin ng walang pangalan o katayuan, hahaha. Sigurado akong ako ang unang maagang mag-aasawa sa dorm natin. Magpakasal. Magsama. Bakit? Kakahalik lang niya sa akin, tapos bigla siyang nakipag-engage sa walang kwentang lalaking iyon. Kapag nalalasing siya, nawawalan siya ng malay. Wala talaga siyang malalaman kung gaano katindi ang nararamdaman niya. Wala siyang maalala. Kuya Pei, anong nangyari sa iyo? Bakit hindi ka nagsasalita? Pagkarinig mo sa balitang ito, hindi ba dapat batiin mo man lang ako? Congratulations! May gagawin pa ako. Ibababa ko na. Ha? Tara na, Kuya Fei. Kuya Fei. Umalis ka na. Ako, ano ang nangyari? Ang sama ng kulay ng mukha mo. Ayos ka lang ba? Grabe, nakakapatay na sa tingin pa lang. Gusto ko ngang pumatay.
At alam ko kung sino ang target. Pakitime in mo ako. May gagawin ako. Mauuna na ako. Ha? Oh. Ano ba talaga ang nangyayari? Pinabayad ko kay Gujin Ian ang gastusin niya sa panlilibre kahapon. Huwag mo na siyang hayaang samantalahin ka. Usapan namin iyon ni Gujin Ian. Hindi kita dapat pinagbayad. Bakit parang ang sakit pakinggan ng sinabi mong iyan? Parang may pader na naghihiwalay sa amin. Ha? Bakit parang ang sakit pakinggan ng sinabi mong iyan? Parang may pader na naghihiwalay sa amin, sa kanya na minsang naging akin. Hindi ako sanay na wala ka sa munting mundo ko. Iyon bang nakakainis na tansong pader na itinayo sa pagitan namin? Gujin Ian. Ako ay, hindi kita palalampasin. Nagagalit ka dahil ayaw kitang pagbayarin. Kapag ipinadala ko ang video, magiging pulang tandang pananong ang chatbox, di ba? Siguradong sasabihin mong nakikialam ako. At sasampalin mo ako, pero kailangan ko pa rin sabihin sa kanya ang katotohanan. Hindi ko kayang panoorin siyang tumalon sa hukay ng apoy. Huwag kang magalit sa akin. Gusto kitang yayain magkape. May oras ka ba? Sige. Kung makikita mo lang ang katotohanan, kahit kamuhiin mo ako, tatanggapin ko. Hoy, mga pare, huwag na kayong pumunta sa kantina ngayong tanghali. Kumain tayo sa labas. Ililibre ko kayo ng masarap. Ang generous mo talaga, Kuya Go. Ang generous naman. Ano bang masayang balita ito? Ay, syempre, napakalaking balita ito. Tara na, tara na. Pare Lay, malaking araw ito para sa kapatid natin. Hindi ka ba makikisaya? Anong malaking araw? Ganoon ba talaga gamitin ang salitang iyan? Hindi naman ikakasal si Ziyu. Hoy, ano bang kaibahan noon? Pumayag na si Nanyin na magsama kami. Ibig sabihin, pakakasalan niya ako. Hindi ba ako mismo ang lumuhad at nag-propose? Kung ganoon, hindi na ako pupunta. Ay, hindi. Hindi iyon ang ibig ko sabihin. Kuya Pei, ikaw naman. At saka, pumayag ba talaga si Nanyin na magsama kayo? Ipinagmamalaki mo talaga sa lahat. May respeto ka ba talaga sa kanya? Kuya Pei, grabe naman ang sinabi mo. Sobrang saya ko lang. Sa totoo lang, hindi naman talaga dahil doon. Iniisip ko kasing paglipas ng ilang panahon, lilipat na ako sa ibang lugar. At simula noon, kasama ang mga pare, mas bihira na tayong magkita. Kaya naisip kong ilibre muna kayong lahat ng pagkain. Ay, wow. Kaya pala ito ang simula ng magandang balita ni Kyo Chen. Kuya Go, sana sinabi mo agad. Oo nga, kain na. Gutom na tayong lahat. Hindi na, may gagawin ako. Kayo na lang ang pumunta. Sige, pare Lay, magpatuloy ka muna. Mauuna na kami. Tara na. Ay. Sandali, tikim muna ako. Ay. Ah. Siya na naman, ang walang kwentang lalaki. HMPH. Siguradong tuwang-tuwa siya ngayon. Kung ano-anong pakikipagtipan at pagsasama. Kalimutan mo na ang lahat ng iyan. Maaari ka ring pumili ng ibang panghimagas. Bukod sa Napoleon Cake, masarap din ang Black Forest. Sige,
Umorder ka ng gusto mong kainin. Libre ko. Ay, huwag na. Kung ikaw ang magbabayad, hindi na ako kakain. Sige, ikaw ang magbayad. Gamitin mo ang card ko para may discount. HMPH. Ay, oo nga pala. Nanyin. May ilang bagay akong sasabihin. Kailangan ko itong sabihin ngayong araw. Ano ang nangyayari? Bakit bigla siyang naging seryoso? Aamin ba siya ng nararamdaman? Baka mahirap para sa iyong paniwalaan ang sasabihin ko. Pero hindi ko na talaga kayang magtimpi. Nagtaksil si Gujin Ian. At ang babaeng kasama niya ay ang roommate mong si Chen Xiongxiong. Ay, iyan nga ay. Hindi man lang nakakagulat na balita, pero dahil ikaw na ang nagsabi sa akin, hindi ko na kailangang magpanggap. Nan, patawad. Hindi ko gustong paiyakan ka. Ako, pupunta muna ako sa banyo. Nan, patawad. Hindi ko sinasadyang paiyakan ka. Aakyat muna ako sa banyo. HMPH. Huwag mo akong harangan. Nasasaktan ako. Sobrang lungkot ng iyak niya. Dahil niloko siya ni Gujin Ian. Sa totoo lang, matagal ko nang hindi kayang harapin ang problemang ito. Mahal niya siya. Kung ganoon, ano ako? Isa lang ba akong kawawang sumbungera? Ikaw. Kabataan ko. Grabe, pang-award ang acting ko. Pwede na akong makoronahan. HMPH. Ay, oras na para bumalik sa palabas. Pagkatapos ng matinding sakit ng puso, isang matatag na babaeng muling kumalma. Kumusta ka? Salamat sa pagsabi sa akin nito. Hindi ka galit sa akin. Bakit ako magagalit sa isang manloloko? Kung ikaw naman ang dapat kong ikagalit. Pero kanina, ang sakit ng iyak mo. Hindi ako galit sa iyo. Nasaktan lang ako sa pagtataksil. Magkababatang lumaki kami ni Gujin Ian. Maganda rin ang relasyon ng mga pamilya namin. Pwede naman niya akong diretsahang kausapin. Pero pinili pa rin niyang mga liwa. Isang kahihiyan iyon sa pagmamahalan namin. 10 taon kong itinaya kay Gujin Ian. Kung siya ang unang lumabag, huwag niya akong sisihin sa pagganti. Ganoon kabilis mo ba akong pinaniwalaan? Una sa lahat, isa kang taong mapagkakatiwalaan. Pangalawa, halos alam ko na ang tungkol sa kanila. Nahulaan mo na rin naman. Nahulaan mo na ang lahat. Pero sinabi lang ni Gujin Ian kanina, na magsasama na raw sila sa iisang bahay, at magpapakasal pa. Matapos niyang gawin iyon, hindi mo naman siya basta mapapatawad, di ba? Huwag mo siyang patawarin. Nanyin, pakiusap, huwag mo siyang patawarin. Hindi siya karapat-dapat. Tingnan mo ako. Ayos lang ba ako? Hindi mo naman siya basta mapapatawad, di ba? Ang walang hiya na si Gujin Ian. Ang kapal ng mukha niya. Pinabalik ko lang siya para makipaghiwalay sa harap ng mga magulang niya. Para tigilan na niya ako at hindi na manggulo. Pero mabuti na rin iyon. Dahil doon, hindi na nakapagpigil si Pei Jiying. Isinugal niyang mahuli ko ang lihim niyang pagtingin sa akin. At siya na mismo ang nagsumbong. Hindi ko siya mapapatawad. Pero, para sa iyo, kahit maging ibang babae pa ako, ayos lang. Shen Nanyan, huwag mo siyang patawarin. Huwag mo akong gamitin. Pei Jiying. Magkakwarto kayo. At sabi pa niya, matalik kayong magkaibigan. Kung mahalaga sa iyo ang inyong pagkakaibigan, pwede ka nang umalis ngayon.
Hindi ako aalis. Kakampi mo ako. Salamat. Mabuti kang tao. Ayokong maging mabuting tao. Hindi rin ako mabuting tao. Ayokong palampasin si Gujin Ian. Ano ang balak mong gawin? Marami akong nakakabaliw na ideya. Pero ang mga kabaliwang iyon, hindi ko pa rin nagagawa hanggang ngayon. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko sa hinaharap. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang lalaking niloloko ako ay roommate ko pa. Kung ibang tao iyon. Hindi sana ako ganito kagalit. Pei Jiying, lalaki ka rin. Dapat naiintindihan mo ito, di ba? Hindi ko gets. Siguro, sobrang nakakakilig lang talaga. Kaya hindi mapigilan ng mga tao ang sarili nila. Kaya pwedeng gawin iyon ni Gujin Ian. Pero bakit hindi pwede sa iyo? Ano ang sinasabi mo? Roommate ng isang manloloko. Mayroon si Gujin Ian. Mayroon ka rin naman. Pwedeng makipagrelasyon si Gujin Ian sa roommate mo. Bakit hindi pwede sa iyo, Nanyin? Hindi pa ako kailanman nagkaroon ng relasyon. At wala rin akong naging kahit anong babae. Nasa iyo ang first kiss ko. Maaari mo akong gamitin ng gusto. Para makapaghiganti ka sa kanya. Sinungaling. First kiss mo raw. Pero sa kabilang buhay na. Hindi ba ninakaw ko na iyon sa iyo? Ang galing mong umarte. Parang totoo. Talaga bang pwede? Hindi pa ako nakagawa ng ganoon. Hindi ba masama iyon para sa iyo? Wala namang mapapala sa ginagawa mo. Hindi kita kayang saktan. Hindi mo naman ako sinaktan. Medyo may social anxiety ako. At mababa rin ang emotional intelligence ko. Social anxiety. Si Young Master Pei, magiging kabit ng iba. Kaya mo talagang mag-imbento ng kung ano-anong kalokohan. Kaya hindi ka kailanman nagkaroon ng feelings. Lampas 20 ka na. Pero hindi ka pa rin nakipagrelasyon. Natatakot akong kung magpapatuloy ako ng ganito. Magka-problema ang katawan ko. Kaya pwede mo ba akong turuan? Kung paano makipagrelasyon. Parang kapwa tayo makikinabang dito, di ba? Kahit ni isang salita ay hindi ako naniniwala. Pero kung kusang inihain ang karne, sayang naman kung hindi kakain. Ang pinakamagaling na mga ngaso ay kadalasang nagpapakita bilang biktima. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Kailangan ba nating maghalikan? Pwede, ikaw ba? Hindi ka man lang humahalik. Lalaki pa ba akong matatawag? Hindi pwede. Dahan-dahan at marahan lang. Hindi ko siya pwedeng takutin, si Pei Jiying. Huwag kang mabaliw. Maging gentleman ka. Wala naman akong ginawang ikinainis mo, di ba? Ito. Maituturing bang pagtataksil? Gusto mong magtaksil? Halika rito. Ganito ba ang tawag sa pagtataksil? Noong bata pa si Gujin Ian, kaya niyang ituloy ito nang hindi tumitigil. Kung ikukumpara ako sa walang kwentang lalaking iyon, karapat dapat ba siya? Ituloy mo. Gusto mo pa bang ipagpatuloy? Parang si Jiang Taigang na nangingisda, at kusang kumakagat ang isda. Pei Jiying, hindi mo nga napigilan ang sarili mo. Dahil gusto mong maghayganti sa kanila, gamitin mo ang paraan nila. Para gantihan sila sa sarili nilang paraan. Ayaw mo bang maghayganti sa kanila? Gusto. Yakapin mo ako. Ipikit mo ang mga mata mo. Sa halik lang ba? Ano? Hindi mo lang ba sila nakita kanina? Huwag mo nang sabihin. Kahit ano gusto mo, pwede. Talagang nagpapasalamat si Gujin Ian sa pag-ibig mo.
Unti-unti ko siyang lulubugin sa hirap. Ang lugar mo sa puso niya. Ay, patapi ka na lang ng walang kwentang lalaki. Noong nanloloko sila. Sigurado, tumawag man lang siya sa iyo. HM, tama ka naman. Uy Nanling, ano ginagawa mo riyan? Namimiss kita, busy ako. Hindi ba ikaw ang nasaan? Nasa labas ako gumagawa ng assignment. Nasaan ka gumagawa ng assignment? Pupuntahan kita. Nasa parke ako gumagawa ng assignment. May isang maliit na aso dito na hindi tumitigil sa pagkagat sa akin. Hindi si Nanyin. Anong ingay iyon? Ano ba talaga ginagawa mo? Ako. Bakit ako kakagaten? Pwede ba iyon? Pwede naman, ako rin kakagaten kita pabalik. Kaya gusto ko matulog. Noong huli pa gusto ko nang gawin to. HMP. Tatandaan mo, akin na siya kapag may marka na. HM. Kanina, sa leeg ni Gujin iyan, may nakita akong kiss mark. Sinabi niya sa akin, mukha lang iyong kagat ng lamok. Ikaw din dala mo to, para ipakita kay Gujin iyan ang kiss mark. Kagat din daw iyon ng lamok. Pei Jiying. Hindi ako magpapakasal kay Gujin iyan, at hindi rin ako titira kasama siya. Kung ganoon, ano ang ibig sabihin niya? Niloloko ko siya. Bigyan muna siya ng pag-asa, tapos saka siya durugin. Ganito talaga kapag may gusto kang banggin. Pero, kailangan ko na talagang maghanap ng matitirhan. Pagkatapos ng eskandalo, hindi na ako makakatira sa iisang dorm kasama si Chen Xiangxiang. Siguro. Kabisado ko na ang lugar na ito. Nakatira dito ang tita ko. Tutulungan kitang maghanap ng angkop na matitirhan. Pwede ba? Sige, sayo na yan. Nagdala ang mga kapatid mo ng milk tea para sa inyo. Ay nako. Kuya Fei. Ay grabe ang malas ko. Sobrang busy ni Nanyin ngayon. Parang magiging single dog na talaga ako. HM. Kuya Fei. Ikaw ang leeg mo. Kiss mark. Hindi lang ba kiss mark? Kuya Fei, may jowa ka na ba? May girlfriend ka na. Noong dati lagi mong ipinagyayabang. Kung gaano ka-bait si Nanyin sa iyo. Ako na lang ang nakikinig. Ngayon ako naman ang may pagkakataon. Lahat iyan sa iyo. Ha? Kagat ng lamok. Ay kagat ng lamok pala. Nadala mo ako sa gulat. Muntik na akong atakihin sa gulat. Kung wala naman, maliligo muna ako. Ikaw. Ang cute mo. Pati fingerprint mo, ang cute. Kung pwedeng maiwan ng buo ang isang fingerprint, mas okay sana. Sa susunod, magmakaawa ka sa kanya. Nagpalit siya ng profile picture. Mas gumanda siya nang magpalit ng profile picture. MMHMM. Sa tingin mo, cute ba itong cartoon profile picture? Pinili ko rin ang isa para sa iyo. Kung gagamitin ko rin ito. Hindi ba couple profile pictures na tayo niyan? Bagay na hindi ko man lang pinangarap. Pwede ba talaga? Hello, nasa library ako. Kaka-silent ko lang ng phone. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Nasa ibaba lang ako ng dorm. May kailangan ka ba? Wala namang big deal. Gusto ko lang sanang sabihin. Bakit bigla kang nagpalit ng profile picture?
Kinabahan ka ba? Nakita mong nagpalit kami ni Paige Ying ng profile picture. Kahit hindi naman couple design. Kinabahan ka pa rin. Matagal ko na rin gamit yung dati. Kaya pinalitan ko na. Pero dati, magkasintahan tayo. Bigla kang nagpalit. Baka isipin ng iba na tayong dalawa. May something. Ay nako, pag-usapan na lang natin mamaya. Sa tingin ko, okay naman ito. Ito na lang ang gamitin mo. Nan, tingnan mo. Paborito mong kainin lahat ng ito. Ay, hindi ako kumakain ng mga iyan. Nagda-diet ako. Iuwi mo na lang. Diet daw, pero kainin mo ito. Hindi ba alas 10 ang tren mo? Bilisan mo na. Kung hindi, mahuhuli ka. HMPH, ito ang tinatawag na kusang pagpasok sa bitag. Siyang, bakit nasa ibaba ka lang ng dorm at hindi ka umaakyat? Nanyin. Hello, ikaw ba si? Roommate ako ni Siyang. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Hello, boyfriend niya ako. Ay, kilala kita. Ikaw yung sobrang maalagang boyfriend. Hindi mo maatim na murang bag ang gamitin niya. Pagkakita pa lang, binigyan mo na siya ng 3,500. Ikaw yung lalaking bumili ng bag, di ba? Si Siyang. Anong 3,500 na bag? Nanyin, may sakit ka ba sa ulo? Dito mo pa talaga sinasabi ang kung ano-ano. Close ba tayo? Cheng, hindi ba sasakay ka ng tren? Bilisan mo na, huwag mo siyang pakinggan. Baliw lang siya. Ay, heto na si Chen Siyang. Bakit parang nakalunok ka ng bala ngayon? Hindi ba nitong mga nakaraang araw? Lumabas ka at nakipag-date sa kung sino-sino. Kinabukasan, umuwi kang may 3,500 na bag at nagyayabang. Sabi mo pa, boyfriend mo raw ang nagbigay. Para sabihing mura lang yung bag na binili ko. Ngayon, bawal nang magsalita ang iba. Ikaw ang may problema, hindi ba? Chen Siyang, sophomore pa lang at kakasimula pa lang ng semester. Ngayon lang ako unang pumunta para hanapin ka. Tapos hindi ka umuwi buong gabi kasama ang kung sino-sinong lalaki. Sino na naman ang bumili ng bag para sa iyo? Ay nako, anong bag ba? Kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Maniniwala ka sa sinasabi niya. Ay. Basta ko lang nasabi. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Anong ibig niyang sabihin? Kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Kailangan mo talagang paniwalaan siya. Pinaghirapan kong bilhin iyon para sa iyo. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Makinig ka sa akin. Walang ganoong bagay. Okay, wala talaga. Ikaw. Ha. Bujin yan. Parang may nasabi akong hindi dapat. Hindi ba yung bag ni Chen Siyang ay binili ng nobyo niya? Sandali, ibig mong sabihin, niloloko niya ang nobyo niya. Parang nababaliw na ang nobyo niya. Sinabi niyang tatagain niya yung lalaki. Nakakatakot. Babe, pribadong usapin iyon ng magkasintahan. Huwag ka nang makialam. Paano kung mapahamak ka? Hindi iyon maganda. Walang problema. Maliligo muna ako. I-end ko na. Anong nangyari? Kuya Pei, ikaw ba yan? Ayos lang, Kuya Pei. HMPH. Yung matandang Pei talaga. Pahiram nga ng baseball bat mo. Bakit mo kailangan? Wala lang, pangdepensa. Pangdepensa lang. Walang problema, matutulog na muna ako. Si Gujin iyan, mukhang malapit nang mabasa ang pantalon sa takot. Anong ginawa mo? May ginawa lang akong medyo masama. Kung may pumunta rito ngayong gabi para tagayin siya, tandaan mong protektahan ang sarili mo. So what kung ikaw ang opisyal niyang nobyo? Wala nang pakialam sa iyo si Nanyin ngayon. Ako lang ang mahalaga sa kanya. Si Chen Siyang ba yung nasa video? Oo, siya nga. Grabe, kamukhang kamukha. Ay, Nanyin. Nandito ka na. Ano ba talaga ang nangyari sa ibaba? Oo nga. Nag-away ng malala si Chen Siyang at ang nobyo niya. Oo, grabe yung away nila. Kasalanan ko. Nakita ko kasi kanina ang nobyo ni Siyang. Kaya nabanggit ko lang si Siyang. Ipinagyabang ko yung bag na binili niya. Tapos parang ang nobyo niya ay walang kaalam-alam tungkol doon. Naku po.
Hindi pala nobyo niya ang bumili ng bag. Hindi ba nakipag-date siya sa nobyo niya, at umuwi kinabukasan na may dalang bag? Hindi pala nobyo niya ang bumili ng bag. Kung ganoon, sino ba talaga ang kasama niya ng gabing iyon? Ha? Nanyin, ang sama mo. Bakit mo ako sinisira? Chen Xiang, bakit mo sinisisi si Nanyin? Ikaw mismo ang nagsabi tungkol sa bag. Tama nga. Ikaw ang nagsabing binilhan ka ng bag ng nobyo mo. At walang tigil mo pa iyong ipinagyabang sa dorm. Hindi naman si Nanyin ang nagpakalat ng chismis. Bakit mo siya iniinsulto? Sige na, sige na. Kakampihan ninyong lahat siya. Ano? Tatlo kayong magkakampi. Halata naman. Malinaw namang pinagkakaisahan ninyo ako. Sige. Aalis na ako. Aalis na nga ako. Okay. Ay, Xiang. Tama na. Huwag ka nang manggulo. Magkakasama tayong lahat sa iisang dorm. Ay. Nanyin. Xiang. Sino ba ang nagsabing magpanggap kang mabait? Nanyin. Nanyin. Ayos ka lang ba? Saan ka tumama? Chen Xiang, bakit ka nagpapakaawa na parang biktima? Malinaw na niloko mo kami. Hindi mo alam kung kaninong lalaki ka gumimik buong gabi. At hindi rin namin alam kung kaninong lalaki galing ang bag na dala mo. Tapos sasabihin mo sa amin na binili iyon ng nobyo mo. Ipinagyayabang mo ng walang tigil. Tumahimik ka. Nang mabisto ng nobyo mo ang pagsisinungaling mo, bigla kang naglantad. Tapos kay Nanyin mo ibinunton ang sisi. Ikaw pa ang nagsasabing pinagkakaisahan ka namin. Ikaw ang malinaw na. Araw-araw na nasa dorm, na nang iinsulto sa amin at tinatawag kaming badoy. At lagi pang nanunuya kay Nanyin. Malinaw na ikaw ang nang-aapi sa amin. Ay, tama na kayong lahat. Huwag nang mag-away. Xiang, aminado akong mali ako sa bagay na ito. Hindi ko dapat ipinagsabi sa nobyo mo ang sikreto mo. Pero ang problema ninyo ng nobyo mo ay hindi naman dahil sa akin, di ba? Kung malinis ang konsensya mo sa nobyo mo, problema mo na iyon. Hindi ko kailangang akuin ang kahihinatnan. Huwag mong baligtarin ang sitwasyon, Xiang. Kung nagawa mong mga liwa, dapat handa kang harapin ang bunga nito. Malandi ka talaga. Malandi ka talaga. Nanyin, ayos ka lang ba? Hindi biro ang pagkakabangga mo kanina. Ayos lang ako, medyo masakit lang ang bewang ko. Lagyan ko lang ng ilang tapal, gagaling din ito. Salamat, Zhang Rui. Salamat, Xiao. Buti na lang nandyan kayo para tulungan ako. Ay, walang anuman. Hindi mo naman talaga kasalanan. Kakampi kami sa tama, hindi sa tao. Deserve lang ni Chen Xiang iyon. Elevator, gabi na. Magpahinga na kayong lahat. Malapit sa baba ng dorm ninyo. Pwede ka bang bumaba sandali? Sige. Bakit ang pagmamadali? Tumakbo ka pa talaga rito. Nabalitaan kong nasaktan ka sa pagkakabangga. May nakahanda akong Yunnan Bayaw. Kaya dinalhan kita. I-spray mo at imasahe. Para hindi sumakit ang kalamnan mo. Paano mo nalaman na nasaktan ako? Nasa dorm namin si Wang Chao. Ikinwento ni Xu Xiao ang nangyari sa dorm ninyo. Ay, aalis ka na agad. Gamot lang ang ipapadala mo. Sa tingin mo, posible kayang naghalikan sila rito. May tao kanina, baka may makakita sa iyo. Ayos lang. Kung may makakita man, ikaw talaga, bastos ka. Ano? Sabi ko, ako lang naman ang nanggugulo sa iyo. Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Hindi ito kabaliwan. Kung may problema ka, ibunton mo sa akin ang lahat. Ako ang unang nagsimula nito. Kaya po protektahan kita. Sige, gamitin mo ako hanggang gusto mo. Maging kabit o mang-agaw ng asawa.
Maging halimaw o masamang tao, ikaw ang magtakda ng kasalanan ko. Kumpara sa mga bansag na iyan, mas gusto kong maging kasabwat mo. Kumpara sa mga bansag na iyan, mas gusto kong maging kasabwat mo. Masakit ng kaunti ang nataman kanina. Array. Uupo ako. Umupo ka sa kandanggan ko. Masahihin ko para gumaling. Ang dugyot naman. Ayos lang. Hindi ako marumi, hindi kita dudumihan. Umupo ka na. Dito ba? Baka hindi gaanong umepekto kung may damit. E di alisin mo ang damit mo. Hindi mo ba ako lalagyan muna ng gamot? Diretsong masahe agad. At saka atleta ka naman. Dapat eksperto ka sa pagmamasahe. Di ba? Ah. Array. Ang sakit. Ang sakit. Nasaktan ba kita? Ah, hindi. Medyo malamig lang. Kagatin mo ako. Kapag kinakagat mo ako, hindi nasasakit. E di pareho tayong masasaktan. Ayos lang. Lalaki ako, hindi ako takot sa sakit. Wala na bang mas magandang paraan? Halimbawa, kung hahalikan kita, baka malihis ang isip mo. HMM. Pwede nating subukan. HMPH. Nanyin, nasa ibaba ako ng dorminyo. Pwede ka bang bumaba sandali? Aba, laging naglalakad sa tabi ng ilog, imposibleng hindi mabasa ang sapatos. Kung tumunog ang telepono ngayon, lagot tayo. Hindi pwede. Kapag pinatay ang screen, mahuhuli tayo. Ito na ba ang magliligtas sa buhay ko? Ah. Bakit namatay na naman? Sabi ko, wala nang tayo. Pera, anong pera? Sige, bibigyan kita ng pera. Ito na ang huli. Huwag mo na akong guluhin. Ayos na. Umalis na siya. Huwag kang maglikot. Bakit? Ganyan ka kumikilos sa kandanggan ko. Akala mo ba wala akong mararamdaman? Gaano ba kalaki ang dibdib ni Pei Jiying? Hindi kaya lampas na sa 110 puntos ang pakiramdam na ito. Mukhang lampas na nga. Umabot na sa puntong kailangan ng tumawag ng pulis. Sa susunod, kailangan ko itong sukatin mismo. Pei Jiying, ang ganda ng dibdib mo. Tama na. Kumalma ka. Bai Jiying, hindi pwede rito. Huwag kang gagalaw. Wala naman akong ginagawa. Isang halik lang at hindi nasasakit. Ang galing mong dumiskarte, ah. Kapag sinabi niyang mababa ang emotional intelligence niya sa susunod, ako mismo ang makikipagtalo sa kanya. Talagang pinakikilig mo ang isang tao hanggang mawalan siya ng depensa. Ang kantang gusto mo bukod sa akin. Ikaw lang ang nag-iisa sa buhay na ito.
umuwi ka na. Huwag mo nang intindihin si Gujin iyan. Kung ganoon, mauna ka nang bumalik sa dorm. Mauna ka nang umuwi. Maya-maya pa ako. Huwag mong kalikutin iyan. Ano bang masama sa pagkakalikot? Kakailanganin ko pa iyan mamaya. Sige, mauuna na ako. Teka muna. Hawakan mo muna ito. Oo, magkita tayo bukas. Bukas. Makikita pa ba kita bukas? Palihim lang. Hehe. Ay, sabi ng mga kaklase natin, ang boyfriend ni Chen Xiangxiang ay, kaklase niya raw noong high school. Magkasintahan na raw sila noon pa. Long distance relationship noong kolehiyo. Pinakamadaling mauwi sa pagtataksil ang long distance. HMM. Pero malandi rin talaga si Chen Xiangxiang. Tingnan mo nga ang suot niya noong kumain tayo. Sobrang pakawala. Ang malandi talaga ni Qin Xingxing. Para sa isang bag, nakipagtalik na sa lalaki. Sa tingin mo, basta bayaran siya, papayag na siya. Mahirap sabihin. Baka nga. Ay, dumating na si Kuya Pei. Ay. Oh. Astig talaga ang ninong natin, hehe. Pei Jun, saan ka nagpunta kanina? Bakit lumabas ka rin? Tinawagan ni Linsang ang numerong iyon. Patunay na siguradong nasa dorm si Nanyin. Baka bumili rin siya ng merienda. Hehe. Pei Jiying, saan ka nagpunta kanina? Bakit lumabas ka rin? Tinawagan ni Chen Xiang ang numerong iyon. Patunay na siguradong nasa dorm si Nanyin. Baka bumili rin siya ng merienda. Aba, si Kuya Pei talaga, may mata sa pagpili. Agad niyang nakita ang tunay na ugali niya, na si Chen Xiangxiang ay isang cheap na babae. Hindi man lang siya pinapansin. Ay, Kuya Pei, curious na curious ako. Ano ba talaga ang itsura ng babaeng gusto mo? Napakalamig ba niya at saplada? Parang yellow at jade, malinis at marangal. Kaya hindi ka interesado kay Chen Xiangxiang. Hindi ako interesado kay Chen Xiangxiang. Pero yung babaeng nangaliwa, pare-pareho lang ang mga lalaki. Mga walang hiya. HMPH, mahirap sabihin iyan. Posible rin naman na, si Chen Xiangxiang ang nangakit sa kanya. Baka hindi rin niya alam ang lahat. May boyfriend si Chen Xiangxiang, kaya mahirap sabihin. Kaya niyang makipagtalik pero hindi kayang umamin. Hindi ba iyan pagiging walang hiya? Ang husay mong magsalita. Tunay kang lalaki, Kuya Pei. Kung iisipin, tama ka nga. Iyong boyfriend ni Chen Xiangxiang, siguradong taga-universidad natin. Kung hindi, bakit ganito kalaki ang iskandalo? Bakit si Chen Xiangxiang lang ang pinagkakaguluhan ng mga tao, samantalang tahimik lang ang lalaki? Kahit paano, may relasyon din sila. Dapat talaga siyang lumantad. Punyeta. Punyeta talaga. Hihihi, lumipad ka na, kuya. Grabe, sobrang tuwid ng moralidad mo. Kung si Kuya Pei ang nasa sitwasyon niya, hindi mo naman alam na may boyfriend siya. Isipin mo, biktima ka rin. Makiramdam ka naman sa kalagayan niya. Sa tingin ko, siguradong dahil din iyon sa maraming. Mas mabuting umiwas kaysa magsisi. Masyado mo naman akong pinapaboran. Hindi naman ganoon katino ang moralidad ko. Ano? Kung umabot ako sa puntong makipagtalik sa isang babae, sigurado akong siya na ang pakakasalan ko habang buhay. Kaya nga, kung may boyfriend siya, paghiwalayin ko silang dalawa. Kung kasal na siya, aagawin ko siya sa kasal. Kung may boyfriend siya, pero gusto pa rin niyang makasama ako, hindi ko tatanggihan. Ha? Ha? Ang tunay na lalaki, dapat matino at matatag. Hindi sumusuko kailanman.
Ganoon ba dapat gamitin ang hindi sumusuko? Ay, Kuya Faye. Huwag ka namang magsalita ng sobrang kumpiyansa. Hindi ko sinasabing kapag gusto mo, ang isang tao. Tayong mga lalaki, minsan ay hindi rin kayang labanan ng tukso. Paano kung sakali? Walang sakali. Ang babaeng hindi ko gusto. Hindi ako matutokso sa kanya. Kuya Pei, sobra naman yata ang pagiging absoluto mo. Sabi mo, matagal ka nang may lihim na pag-ibig. Ibig bang sabihin, hindi ka pa kailanman nakipagtalik sa iba, birhen ka pa rin ba? Sabi mo, matagal ka nang may lihim na pag-ibig. Ibig bang sabihin, hindi ka pa kailanman nakipagtalik sa iba, birhen ka pa rin ba? Oo, ano naman? Hindi ka ba nahihiya niyan? Ang marunong magpigil sa sariling katawan ang tunay na may kakayahan. Ang hindi marunong magpigil ang dapat mahiya. Jin Ian, dapat matuto ka kay Kuya Pei. Hindi uubra ang mga iniisip mo. Kung babae lang ako, isang sipa lang, tatalunin kita. At tatakbo ako sa mga bisig ni Kuya Pei. Matulog ka na nga. Hehe. Nanyin, 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 huwag mong bitawan. Akala ko mamamatay na ako sa takot, panaginip lang pala. Sige, sabihin mo ang presyo. Bibigyan kita ng pera, para tuluyan ng mabili ang relasyon nating dalawa. Hello, Ma. Gusto kong alukin ng kasal si Nanyin. Padalhan mo nga ako ng 30,000. Bibilhan ko siya ng singsing. Hihihi, oo, alam kong masaya kayo. Pero, sikreto muna ito sa ngayon. Hindi pa niya alam ang tungkol dito. Ay, sige, ibababa ko na. Mula ngayon, isa na rin akong lalaking kayang magpigil sa sariling katawan. Babe, ano ang ginagawa mo? Pei Jiying, ano ba ito? Pucha. Niloko ako.